At sa puntong ito ay makakausap po natin mismo si Police Superintendent Ruben Piquero. Siya po ang hepe ng San Mateo Police. Kaugnay pa rin ng update dito sa kaso. Sir, magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon, Jay. Dito po sa nangyaring krimen, so masasabi po ba na sa panig ng PNP talagang na-establish na yung motibo sa nangyari po doon sa Kambal? Correct. Tama yan, Jay. Bali, na-establish na namin yung motibo doon sa pagpatay doon sa Kambal. Considering na walang ibang pwedeng gumawa kung hindi yung kapatid lang na panganay. Apo. Doon sa pangyayaring yun. Apo, doon sa pagtatanong pong ginawa nyo, paano ho siya umamin? Pwede nyo pong pakikwento sa amin? Bali, ganito yan. So, ginamit namin yung kanyang magulang upang makausap siya. No? Actually, nag-confess na siya sa amin, pero dahil sa hindi nga siya po pwedeng, yung confession niya sa amin ay gagamitin naming ebidensya laban sa kanya. So binigyan namin ng pagkakataon ng kanyang magulang na makausap siya mismo. At doon mismo sa magulang, umaamin siya na nagawa niya yung krimen na yon dahil sa galit doon sa kapatid niya. Opo. At dahil lang doon sa parang naiingit siya, na-insecure na hindi siya masyadong binibigay attention ng kanyang mga magulang. Opo. Pero nung nalaman ko rin kanina lang, JJ, na yung palang pagpatay doon sa kapatid niya ay dahil doon sa panghiram ng kanyang laptop. No, hiniram nung kapatid niya, yung kuya niya yung laptop, hindi na pagbigyan at ang sabi, bukas na raw na pahiramin. Doon nagkaroon siya ng tampo, and then bigla raw nandilim ang kanyang pangisip hanggang sa nagawa niya yung krimen doon sa kapatid niyang sumunod sa kanyang kambal. Opo. Ito po bang si EJ, itong suspect ay naipa-drug test na po ng kanyang mga magulang o ng PNP po? Actually, ongoing po yung proseso doon sa examination, including doon sa physical examination niya, pati doon sa doon sa iba pang aspeto doon sa pagkakandak ng investigation. Apo. Actually, nagagaling na doon yung ating crime laboratory ng Rizal PPO upang mag-conduct ng technical investigation. Apo. Kapartner ng ating investigator ng ating station. So doon pa lang napafind out na natin na talagang nagawa niya yung krimen doon mismo sa kanilang bahay. Apo, yung pong ito pong ebidensya nakuha, gaya po nung kutsilyo, paano pa, may fingerprints din po ba nakuha na na-lift po yung mga krimen? Actually, yung kutsilyo na na-recover namin, siya rin yung nagturo na yung kutsilyo ay naroon sa lababo at yun ang kinuha namin. Pero yung evidence na nakuha namin, yung kutsilyo na yan, ay ito-turn over namin yan sa crime laboratory for examination. Apo. Yung magulang ho, kanina ayaw na magpa-interview, pero ano po yung nabanggit sa inyo dito sa pangyayaring ito? Nakapag-open up po ba siya sa inyo yung sa pakikipag-usap ng personal po? Actually, parang hindi sila nakaka-move on para hindi makapaniwala. Pero dahil sa may indicators na nung before na nangyari na yan, so lagi na nilang napapansin yung anak nila, lagi nilang napagsabihan, gano'n. So hanggang sa dumating sa punto na yung bata ay nag-isip ng hindi maganda laban na doon sa mga kapatid niya. Opo, at sa ngayon ho ay may tuturing ho ba itong sarado na at sa panig po ng PNP? As far as I concerned, concern dito sa pangyari na yan, ay parang close na yan, kaya kailangan pa namin yung mga documents para ma-file namin yung kaso laban sa kanya. Opo, yung tama ho nung dalawang magkapatid, gaano karami yung saksakin na? Kung titingnan po natin doon sa tama nung mga biktima ay napakarami. Hindi po siya ordinaryong saksak lang ng kung sabihin na natin na magnanakaw yung gumawa nun. Hindi, talagang may galit na establish namin dahil sa napakaraming tama ng saksak doon sa katawan. Maraming salamat po sa pagkakataon at sa update si Police Superintendent Ruben Piquero. Siya po ang hepe ng San Mateo Rizal PNP.